Glory and all honor belongs to you. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga kababaihan. Salamat po at magre-resume po tayo ng online nating pag-aaral ng sumandali. Magandang umaga sa lahat ng mga kababaihan na bahagi ng Women Empowering Women ng Mighty Warriors Christian Fellowship. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Mapurihan ka, maparangalan ka sa araw na ito. Ito ay iyong itinakda. Kaya nga kami ay nagagalak sa mga bagay na ipararanas mo pa sa amin dahil ikaw ang aming Diyos na mabuti, tapat, at sa lahat ng aming pangangailangan, ito po'y inyong ipinagkakaloob. Pinararangalan ka namin at pinapupurihan sa panahong ito para sa mga kababaihan. It is women to empower other women. We praise and bless you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and by the power of thine Holy Spirit we pray. Amen. Amen. So, ilang Fridays din po na tayo ay hindi nakakapag-online. Nung nasa Pilipinas po ako ay nag-face-to-face fellowship kami. Tapos nung bumalik na uli ako dito ay hindi rin po tayo nakapag-fellowship for some time. Kaya po, tayo po ay lalapit sa Panginoon at tayo ay mag-aaral ng kanyang salita na mahalaga para sa atin. So, kapag ang atin pong pag-aaralan ngayon, yan, good morning, Sister Mariette Carlos. Ayan, maraming salamat. Ay, papaano maging mapayapa? Ease our minds. Yun po ang title ng ating pag-aaral ngayon. Para mapanatag ang ating kaisipan. Yan, magandang umaga. So, tayo magbabasa muna sa Proverbs chapter 3, verse 24. Kawikaan, ikatatlong kabanata, talatang 24. Proverbs chapter 3, verse 24. Basahin ko po muna sa wikang Tagalog. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Napakaganda pong talata nito kung pag-uusapan natin yung pagkatagalog niya. Kasi sabi niya, sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Ilang pagkakataon po ba sa ating buhay na hindi sa ating pagtulog, hindi masarap ang ating pagtulog at hindi mahimbing? Alam ko po, ang mga kababaihan nararanasan yan. Madalas, hindi lang minsan, hindi lang pangalawa. Lalo na po ang mga babae ay palaisip. Ika nga, maraming mga bagay na nasa isip yan. Kuminsan magkakadugtong pa. Hindi pa nga dumarating. Iba't iba na ang iniisip. Kapag ang ganito nangyari, ganito, ganyan, 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 marami nang magkakadugtong sa mga bahagi. Pero napakaganda po ng ibinigay ng scripture na ito ng Panginoon na kailangan ay maging mapayapa ang ating kaisipan pag tayo natutulog. Importante po sa Panginoon na tayo ay nakakatulog ng mahimbing at walang pag-aalala. Yung masarap na pagtulog. Basahin ko po yan sa wikang Ingles. Una po, sa King James Version po ganito ang ating mababasa. When thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep
shall be sweet. Yun po ang sabi niya. Pag daw ikaw matutulog na, hindi ka matatakot na ikaw ay matutulog at ang tulog mo ay masarap, mahimbing. Yung sweet. Yun po ang nakalagay sa King James Version. Basahin po natin yan sa CSB, yung Christian Standard Bible. Nakalagay po dito, when you lie down, kasi po yung unang binasa ko is the King James Version. When you lie down, you will not be afraid. You will lie down and your sleep will be pleasant, sabi niya. Dito naman po ang sinasabi niya, pleasant. Sa original po, ang sabi niya ay sweet. Masarap na tulog. Kaya nga yung sabi sa pagkatagalog, sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. Pero ang maganda po dito, yung pangalawang bahagi, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Ayan. Yan po ang kailangan nating lahat. Yan po ang kailangan ng mga kababaihan. Lalo na po na marami tayong iniisip. Kuminsan, nasabi ko na nga, hindi pa nga dumadating, iniisip na natin. Maraming nasa isip natin, anong gagawin ko tomorrow? Ganito, ganyan, ganito. Tapos sa susunod, ito ang gagawin. Ito yung susunod na gagawin. Maganda po ang mga bagay na yan na may plano tayo. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, payapain natin ang ating isip. Kailangan i-relax natin ang anumang tension ng katawan. Kung ano man ang ikinagugulo ng iyong isip na nag-aalala ka, ang ating panalangin ay makapagpahinga tayo at lahat ng mga problema ay ialay natin sa Diyos, ilagay natin sa mga bisig ng ating Panginoong Diyos. Hayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ay kausapin tayo sa ating isip at puso habang tayo ay natutulog. Para sa ganon, paggising natin, makikita natin na nagkaroon tayo ng masarap na pagtulog. At paggising natin ay may liwanag sa ating daraanan, may kalakasan sa ating mga gagawin, may kapayapaan sa lahat ng ating pag-aalala. Ang paghingi ng tawad sa Diyos ay mahalaga sa atin sapagkat kuminsan tayo mga babae ay marami pa tayong iniisip. Maraming gastos, maraming ganito, pag hindi nangyari ito, ganyan susunod. Napakarami yan. Kaya nga, italagan natin sa Diyos ang lahat ng bagay at hingin natin sa Kanya na tayo nakakatulog at ng pagkabukasan ay meron tayong kapangyarihan para mamuhay. Ngayon, ang tanong ay, paano natin gagawin yon? Paano? Yan ang madalas na tanong eh. Paano? Maraming ang alalahanin, maraming ang iniisip, maraming ang kailangang asikasuhin, maraming kailangang gawin. Nagkakasabay-sabay. Kung minsan, yun ang iniisip natin. Nagkakasabay-sabay ang mga sitwasyon. Ganito ang gagawin, meron pong ginagawa dito, meron pong gagawin doon, meron pong gagawin doon. Para bagang ang palagay natin sa ating sarili bilang mga babae, para tayong octopus. Kung pwede lang sanang magwalo ang ating kamay, gagawin natin ang sabay-sabay. Gagawin natin. Pero alam niyo po, binigyan lang tayo ng Panginoon ng dalawa. Sapat na po yung dalawa, hindi na kailangan dagdagan. At binigyan tayo ng Panginoon ng mga oras sa paggawa, sa pagpapahinga, sa pagkain, sa exercise, o kung anumang bagay na iyong ginagawa. Meron tayong lahat niyan. Meron din tayong panahon para matulog. Kung minsan yan ang kulang. Kulang na kulang sa tulog. Dahil sa maraming isipin, maraming gagawin. So, anong gagawin natin? Una po, trust in the Lord. Kailangan po may pagkatiwalaan tayo ng lahat ng ating alalahanin ay ibigay na natin sa Kanya. Sino yon? Ang ating Diyos. Kaya nga, trust in the Lord.
Mahalaga yon. Magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat meron tayong magandang relasyon sa ating Diyos, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating puso at sa ating kaisipan. Tatandaan po natin yon. Gusto ng Panginoon magpahinga tayo. Ayaw niya na tayo ay sobrang busy, na-stress na tayo, nagkakaroon na tayo ng tension, pati ang ating relationship sa ibang tao ay naapektuhan din. Kaya nga, at syempre, kapag marami kang inaalala, may tendency na ikaw ay madaling magalit, madaling magtampo, madaling mga iba't ibang bagay. Kasi, hindi ka relax, may stress ka, may tension ka sa iyong kaisipan at damdamin. Kaya nga, kailangan ay magtiwala tayo sa ating Diyos. Sapagat ang ating Diyos, isipin na lang ninyo, tayo ang inaasikaso natin, maliit lang na bagay, di ba? Pamilya natin, trabaho natin, mga anak natin, ang susunod pang gagawin, ang paglilingkod, lahat. Isa lang tayo, isang family. Can you imagine ang ating Diyos? Bilyong-bilyong tao ang nabubuhay, pero He takes charge of all the billions of people. Kaya, kung iniisip natin, napakalaki na ng ating dinadala, imagine natin kung ano ang dinadala ng ating Diyos para sa atin. Kaya nga, sinasabi niya, huwag mong sarilinin, huwag mong bitbitin, ibigay mo sa Kanya. Sapagkat yun ang unang bagay para magkaroon ng kapayapaan ng iyong isip, pagtiwalaan mo ang Diyos. Trust in the Lord. Pagkatapos, siyempre, hihilingin natin sa Kanya na tayo, kapag tayo nagtiwala sa Diyos, we entrust everything to the Lord, hingin natin ng protection from fear. Humingi tayo ng paggabay sa Diyos upang hindi tayo natatakot. Kailangan ay huwag tayong matakot. Diba? Lagi-lagi ang sinasabi sa atin ng Panginoon, fear not. How many times po yun? The theologians, sinasabi po nila, there are 365 verses that has fear in it. So, ibig sabihin nun, sa araw-araw ng ating buhay, alam ng Diyos na tayo magkakaroon ng mga alalahanin, mga isipin, mga iniisip natin. Kaya nga, araw-araw ina-assure niya tayo, fear not, for I am with you. Huwag kang matakot, kasama mo ko. Hallelujah. Kaya kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, mawawala rin ang ating takot. Mawawala rin ang ating alalahanin. Hindi tayo matatakot sa mga anumang kalamidad o kung anuman ang kasamaan sapagkat hindi yun maghahari sa atin. Ang naghahari ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tayong mga kababaihan, matuto tayong magtiwala ng lubos-lubusan sa Diyos. Upang sa ganon, pag natutulog tayo, magkaroon tayo ng matamis, mahimbing na tulog. Ano po ba ang ibig sabihin ng mahimbing na tulog? Ibig sabihin nun, kapag ikaw ay magpapahinga na, ipapahinga mo na yung katawan mo, madalas, yung isip mo hindi pa makapagpahinga. You toss and turn, ika nga. Right, left, nagtotoss ka ng ganon. Kasi nga, tinitingnan mo pa yung posisyon mo sana kung paano ka makakapahinga. Nakaharap o nakaside, right side, left side, back side. Minsan ganyan ang ating nararanasan. Habang ang Panginoon gusto niya magkaroon tayo ng makapagpahinga ang ating katawan na walang istorbo. Ibig sabihin nun, kapag tayo'y masarap ang pagtulog, meron tayong seguridad at kapayapaan, walang istorbo, at ang ating kaisipan will drift, ika nga, yung magpapahinga na, wag na munang mag-iisip. Kaya there is a time for everything. Kaya pag matutulog ka na, kahit na anong alalahanin mo,
Ibaba mo ng lahat yan sa Panginoon. Lord, ini-entrust ko sa iyo ang mga bagay na ito. Ito yung nangyari buong maghapon. Ito yung mga bagay na naging challenge sa akin. Ito naman ang mga bagay na nagpasaya sa akin, nagpatawa sa akin. Yun. Ibinababa ko ng lahat sa iyo yan. Gusto ko po makatulog ako ng mahimbing, ng masarap na tulog. Diba? Napakaganda nun eh. Lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Ilan po bang mga tao hindi masarap ang tulog? Hindi mahimbing ang tulog. Kakaunti ang tulog. Nararanasan po nating lahat yan. Kaya nga itinuturo sa atin ng Panginoon, ease our minds. Papagpahingahin mo ang iyong isip. Huwag ka ng isip ng isip, isip ng isip. Rest your mind. Kasi pag hindi rin nagre-rest ang mind mo, hindi rin makakarest yung katawan mo. Diba? Kasi yung source natin, nandun lahat sa ating iniisip. Kaya, if we want to ease our mind, kailangan ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon. At pag ipinagkatiwala natin lahat sa Panginoon niyang mga iniisip natin, mga ipinananalangin natin, mga gusto natin sanang mangyari, na sagutin na ng Panginoon ang mga panalangin natin, alam niyo po, bibigyan tayo ng proteksyon ng Panginoon sa ating kaisipan. At bibigyan niya tayo ng masarap na tulog when we entrust everything to Him. Sabi natin, Lord, let your will be done. Ang kalooban mong siya mapangyayari. Di lang yun, we are doing our best. God will do His best as well for us in His perfect time. At kapag tayo rin ang nagtitiwala sa Panginoon, we have confidence. Ibig sabihin nun, na tayo ay nagtitiwala na ang Diyos ang siyang humawak na ng ating mga alalahanin. Hawak na niya, huwag mo nang kunin sa Kanya. Kung minsan, gusto pa natin kunin para bagang hindi natin maisip na kaya ng Panginoon yun. Kaya niya. He is more than enough. More than enough sa ating buhay. Ano man, gaano kahigpit man ang ating nagiging pagsubok, kaya ng Panginoon bitbitin yan. Kaya nga sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yun ang lagi niyang imbitasyon. Halika, lapit ka sa akin. Pagkatiwala mo sa akin lahat yan. Kung ikay nabibigatan, napapagal, napapagod, nagsasawa, ayaw mo na, marami pang mga challenges. Sabi niya, halika, lapit ka sa akin. Bigay mo sa akin lahat yan. Pagkatiwala mo sa akin lahat yan. At kapag ito'y pinagkatiwala natin, we will have the confidence that God can do it. Diba? Kaya ng Diyos yan. Kaya nga, ang tinatanong, is there anything too hard for me? Yan ang tanong, is there anything too hard for me? Di ba alam natin, nothing is too difficult for thee, Lord. Kahit sa Book of Jeremiah, sinasabi yun. Kahit sa Bagong Tipan, sinasabi yun. Maraming mga pagkakataon. With man, it is impossible. But with God, it is possible. Diba? Posible sa Diyos. Kahit na para sa iyo, imposible. Because there is nothing that God cannot do. Walang bagay na hindi siya magagawa para sa atin. Yung pong Lord, diba? Alam natin lahat yun. Sana papalitan na natin yun every time we speak about the Lord. Pag in our own personal fellowship with the Lord. Kasi, madalas sinasabi natin ng Lord kasi, it should be Yod, Hey, Vav, Hey, Yahweh. Yahweh. Tinuro ko na po yan paulit-ulit sa church. Yod, Hey, Vav, Hey. Kaya nga, every time we breathe in God. And every time we breathe out our own selves. Alisin na natin ang pag-iisip natin on ourselves. Breathe it out. Breathe in the presence of God. Kasi po yung pagsasalita nila ng Yahweh, it is breath, yung hininga. Sipin niyo po,
Paano tayo? Humingang malalim. Diba? Diba? Breathe in, breathe out. That is how they pronounce Yahweh. It's breath. Yung presence ni Lord. His Spirit in us. Kaya kapag tayo na sa Panginoon, He is the source of our strength. Sa Kanya nanggagaling ating kalakasan, ang ating seguridad. Sa Kanya galing lahat, hindi sa atin. May limitasyon ang sa atin. Pero siya, unlimited siya, di ba? Unlimited. There is no limit in God. Heaven and earth, sabi nga niya, shall pass away, but my words will never pass away. Mawala man ang langit at ang lupa, ang salita ko hindi mawawala. It's always the same. Kung ano ang lumabas na sa bibig ng Diyos, that is forever. Kaya nga, makapagtitiwala tayo that He is forever, His word is forever, so it means it is alive. Buhay ang salita ng Diyos. It's not dead. Buhay. It's our life. It's our strength. It's our inspiration. It's our hope. It's our encouragement. Lahat na ng mga positibong bagay na masasabi natin, galing lahat yan sa salita ng Diyos. Bagamat may mga bagay na negatibo na nangyayari sa atin, pero ang Diyos, He can turn it around for good, di ba? All things will work together for good to them that loves the Lord. He can turn it around for good, even if you went through difficulties. Kaya yan ang ating alalahanin, mga kababaihan, na ipinapahayag natin, there should be confidence in our hearts na nagtitiwala tayo sa Diyos, na siya ang pinanggagalingan ng ating kalakasan, siya ang ating seguridad, siya ang nagkikip-kip sa atin, hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo masasaktan ng sino man, ang diablo man o ang mga tao, He will keep us in perfect peace. Yun nga yung sinasabi ng Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. Kung mabasahin po natin yan. He will keep in perfect peace. Tignan niyo po, perfect pa eh. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, ganap ang kanyang binibigay na kapayapaan. Napakabuti po ng ating Diyos. Napakatapat niya sa atin. Basahin po natin, Isaiah 26. Sabi po, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. You will keep in perfect peace, sabi niya. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Lubos. Kapag nagbibigay ang Panginoon sa atin, hindi unti-unti. He always gives us more than we can ever ask for or imagine. He gives us, yung sabi niya, lubos. Buong-buo, walang kulang. Walang kinukurot, walang inaalis. He gives an overflowing way. Nag-o-overflow. Nag-uumapaw ang binibigay niya. Lubos-lubos. Sobra-sobra. Hindi kailanman nagbibigay ang Diyos ng kulang. It's always overflowing. Wala pang pagkakataon. Subok nyo na yon nang nagbigay ang Panginoon karampot. Hindi nagbibigay ang Diyos ng karampot. He always gives us overflowing. Kahit na ano pa yan. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Kaya nga dun sa Isaiah 26 verse 4, magtiwala kayong lagi kay Yahweh, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Hallelujah. Ulitin natin uli, Isaiah 26 verse 3 and verse 4. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi. So, pag nagtitiwala tayo, hindi lang from time to time, all the time.
Magtiwala kayong lagi kay Yahweh, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Wow! Hallelujah! Sa mga sinabi niya sa atin ngayon. Kaya nga, para magkaroon ng kapayapaan ng ating kaisipan, para magkaroon tayo ng masarap na tulog, ano ang sabi ng Panginoon? Trust in the Lord. Yun ang una. Kapag tayo nagtitiwala, He will protect us from any fear. There will be sweet sleep, masarap na tulog. Deep, restful, and undisturbed sleep. Yun ang kailangan natin. Yung malalim na pagtulog, nakapagpahinga ka, at walang nag-istorbo sa iyong kaisipan. Ibig sabihin nun, meron kang seguridad sa iyong pagtulog. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And of course, confidence. Ibig sabihin, tayo nagtitiwala sa Panginoon na hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mag-aalala. Hindi tayo kailangan magmadali. Wait on the Lord. Maghintay tayo sa Kanya. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ulitin natin yung ating scripture for today. Proverbs 3:24, when thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Yun po. So, kung mabasahin natin sa ibang translation, ang sabi ng Panginoon, when you lie down, you will not be afraid. You will lie down, and your sleep will be pleasant. Your sleep will be sweet. Kaya, 2 beses na inulit, ano? When you lie down, you will not be afraid. Pag ikay matutulog na, hindi ka matatakot. When you lie down, pag ikay matutulog na, ang iyong tulog ay matamis, pleasant. A deep, restful sleep. Kailan pa natin yan nakukuha? Alam niyo po, kapag SC ka na, madalas ang tulog mo putol-putol. Pero ako po, nagigising ako, hindi naman dahil sa ako'y nag-aalala, kundi dahil po senior moments na. kaya, pag ako'y nagising na, mananalangin na ako. Para sa ganon, ay hindi nasasayang yung aking oras na ako'y gising, na kailangan sana ako'y tulog. Kuminsan din, may alalahanin ako, kaya patuloy akong mananalangin. So, yun ang gagawin ko. Para hindi ko na iniisip yun. Ang kapayapaan ng Panginoon, kapayapaang di malirip. And the peace of God that passeth all understanding will be ours in Christ Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala sa amin ngayon na pwedeng-pwede na mapayapa ang aming isip, lalo na sa pagtulog. Bigyan mo po kaming lahat ng masarap at mahimbing na tulog. At ang aming napapaginipan ay ang kabutihan mo, ang katapatan mo, at hindi ang mga challenges na kinakaharap namin. Salamat, Panginoon. Nandiyan ka. You are our Lord. You are our Yahweh. You are our Yod, Hey, Vav, Hey. Our confidence is in you, Lord, and not in ourselves. Kaya sabi mo nga, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kaya pinatutunayan mo, Panginoon, na ang mga salita nyo ay totoo at hindi kami mag-aalala sa lahat ng aming mga hinaharap dito sa lupa. Thank you, Lord. Sabi mo pa nga, huwag kaming manangan sa aming sariling kakayanan, kami tumalikod sa kasalanan, at magiging kagalingan ito sa amin at kalakasan ng aming mga buto, pati na rin ang aming mga ugat, kahit na anong bahagi ng aming buhay. Salamat po sa lakas na ibinibigay mo, sa kakayanang ibinibigay mo, angkop sa aming mga pangangailangan. Purihin ka, luwalhatiin ka in our spirit, in our soul, in our bodies. You sent forth your word and healed them. Pinagagaling mo ang anumang sitwasyon sa aming isip, sa aming kaisipan, sa aming damdamin. Salamat po. Our spirits are alive, well-fed, Lord.
in our soul as well, in our thinking, in our feeling, in our willing, and in our bodies, Lord. It reflects in our bodies. We are bright and beautiful because you are our source of inspiration. All things comes from you. In Jesus' precious name, we thank and praise you, Father, and by the power of thine Holy Spirit. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy po kayong nag-meet regularly sapagkat yan po ay mahalaga. But while ako po ay naririto, I'll keep on going online. God bless po, and I'll see you next time. God bless. Thank you, Sister Mariette, who's there. Kung meron po pong nag-log in, ay salamat sa Panginoon sa inyo. God bless.